pinakita din namin kung gaano ka-powerful itong transfer factor po natin. That was 2015, yung isa pong ka-churchmate po namin na taga Las Piñas. Tinawagan ako ng isang pastor namin, sabi niya, Brad, kaya pa kaya ng transfer factor yung isang ka-churchmate natin, comatose siya because of lymphoma. Alam niyo po yung lymphoma, yung cancer po sa lymph nodes. Kaya pa kaya yun? Kasi 1 week na siyang comatose. Sabi ng pastor namin, kaya pa kaya? So, sabi ko, Pastor, ganito na lang, puntahan natin. Then, explain ko sa kanila, painumin natin or whatever, pag-pray natin. Punta po kami ng PGH. Sobrang awang-awa ako doon sa batang yon. He's 28 years old. Siya po yung breadwinner ng family. Nakaratay po doon, nasa ward sila, nakahubad, at ang taba-taba po ng bata because of the lymph nodes. At ang dami nakasaksak na aparato. At yung nanay ay halos umiiyak at wala ng pag-asa, sabi yung anak namin. Sabi niya, lahat, nung dumating ako, sabi ko, gusto niyo po ba explain ko lang itong transfer factor kahit for a few minutes? Pero ako nun, feeling ko wala na talaga eh. Kasi 1 week ng comatose. At ang malungkot pa, comatose siya for 1 week. Yun daw pong puso ay nababalutan na ng lymph nodes. And anytime pwede po siyang magkaroon ng cardiac arrest. So parang wala na talagang pag-asa. Then, kinuwento ko po dun sa nanay, sabi ko, ito pong transfer factor ay ganito. In short, na-explain ko po sa kanya. Sabi po nung nanay, alam nyo, lahat na ng food supplement na paggamit ko na sa anak ko. Pero tingnan nyo, anak ko ngayon, 1 week na siyang comatose. Sabi niya, pero nung narinig niya yung transfer factor, sabi niya, Pastor, gusto ko pong subukan yung transfer factor sa anak ko. Meron po akong dalang transfer factor plus. Ang ginawa ko po, kumuha ko ng 4 na kapsula, tinunaw po namin, nilagay namin sa kanyang tubo, NGT po yon. And 4 na kapsula po yun, then pinag-pray po namin yung bata, tapos po umalis na po kami ng pastor namin. And while I'm driving, traffic po, sobrang traffic, naka-1 oras na ako sa kalsada, tumawag po yung nanay. Tumawag yung nanay, gulat na gulat ako. Sabi nung nanay, Doc, sabi niya hanggang naging doktor na ako. Sabi niya, Doc, yung anak ko nagising na. Umiiyak yung nanay. Sabi niya, maraming salamat, Brad. Sabi niya, yung anak ko nagising na. Kausap na namin ngayon yung anak ko. Sabi niya ganun. Kinikilabutan talaga ako. In just 1 hour na umalis po kami doon, nagising yung anak niya na comatose for 1 week. Pagdating po ng gabi, kinuwento ko yung sa asawa ko, tonto ay asawa ko, at sobrang nagpupuri kami talaga din. Kaya lang nung gabi na natutulog na po kami, around 11 p.m. natutulog kami, tumawag po yung nanay. Sabi nung nanay, Brad, sabi niya galing dito yung mga doktor. At pinapa-prepare kami na yung anak namin ay kailangang operahan para tanggalin daw yung mga lymph nodes doon sa part ng heart po niya kasi nga pwede pong magkaroon ng cardiac arrest. Sabi ko, kumusta naman po? Ano ang chance na mabubuhay yung anak nyo? Sabi niya ganun, very slim lang daw yung chance na pwedeng mamatay yung anak nila, maliit lang yung chance na mabuhay yung anak nila because sa heart po yun. Sabi nung nanay, ano po ang gagawin namin? Papayag ba akong operahan yung anak ko o hindi? Sabi niya sa akin. Ako naman po, hindi naman akong tatay nung bata, di ba? So, sabi ko dun sa nanay, sabi ko, kung ako po ang tatanungin, baka pwedeng i-delay po ninyo. Pero hindi po ako magde-decide. It's up to you kung papaoperahan nyo yung anak nyo. Baka sisihin ako eh. Pero kung ako po ang nasa situation ninyo, baka pwedeng i-delay ninyo for a few days. Kasi very slim lang yung chance eh, di po ba? So yun po ang nangyari. That was, I think, 11 p.m. po yon. So natutulog na po kami. Pagdating ng alauna, tumawag na naman yung nanay. Ang sabi po nung nanay, Brother, sabi niya, yung anak po namin dinala na po sa operating room. Sabi niya gano'n, nasa operating room na. Sabi ko, pumayag po kayo. Sana kung ayaw nyo talaga, nag-sign kayo ng waiver na lang para hindi po ma-opera. Di po ba? Wala na daw eh. Dinala na raw. Nalilito na siguro sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero yung anak nila, gising. Gising yung anak nila. So siguro, syempre, nag-injection na lang para patulugan. Nag-pray po kami. That was 1 a.m. Nag-pray po kami over the phone. Natulog po kami. Halos di na ako makatulog.
Pagdating po ng alas 3 ng madaling araw, tumatawag po yung nanay. Umiiyak yung nanay, sabi niya, wala na yung anak namin. With just 2 hours, around 2 hours po yun, wala na yung anak nila. I don't know, maybe it's God's will na po yun, no? Maybe time na po niya, but masakit po siguro for them and for us na merong hope yung anak nila. And yet, namatay lang in just a matter of 2 hours. My point is, mga friends no, na nakarinig ngayon, lalo na yung mga guests po natin, transfer factor is really powerful. So it's up to you. Wag po nating antayin na yung mga families po natin, yung mga kakilala po natin, mga mahal natin sa buhay, ay dumating dun sa point na makuha yung buhay nila. Sabi ko nga, prevention is better than cure. So we have to prevent. Ngayon pa lang, nakita ninyo kung gaano kaganda yung produkto, and kami po, taas kami. Hindi kami nahihiya kahit kanino na ipapakita ang kagandahan ng produkto because it really helps. It helps a lot of us and it will help you. God bless us all. Ako po si Mar Avalos. God bless po. Thank you. All right, once again, Mr.